deposit it to the following account or call our community for your pledges, love offerings, or tithes. Salamat at may liwanag iyong ibinigay sa aking buhay. Dumating na kami sa point na noon namin naalala ang Diyos na sabi ko, Lord, kung talagang saan kami papunta, kunin mo kami, dalhin mo kami doon sa dapat namin puntahan, dalhin mo na kami. Na kung paano naman kami nakarating dito sa pamamagitan ng Premier Insurance. Dahil kami ang hanap buhay kasi namin konektado sa Premier. Na tuwing darating kami sa Premier, doon sa information, lagi kami inaalok ng babasahin yung katulad ng Pathfinder. Sa Pathfinder, nababasa ko yung LSS, COB, sabi ko ano ba to? Tapos sabi ni Sister Christis doon sa information, Ma'am, baka gusto mong subukan. Kung ano yung ibig sabihin niyan, dyan lang sa may roketa, ganon. Ngayon, nung umuwi ako ng bahay, sabi ko sa brother husband ko, puntahan nga natin tong minsan. Tingnan natin kung ano to, baka ito na yung sagot doon sa mga tanong natin na kung saan tayo talaga pupunta. July 20, 2007, nakita na namin ang community. Prayer meeting, 5:30 hanggang 8. Pagkatapos noon, the other week, nag-LSS na kami. And then pagkatapos ng LSS, na-feel namin na ito na yung lugar, ito na yung lugar na ipinagdarasal namin na makita namin, ito na yung lugar na hiningi namin kay Lord na hihatid kami. Kasi hirap na hirap na kami. Dito niya pinadama sa amin na mahal niya kami kasi dito ko namin naramdaman na kahit ganito lang kami, meron pa pala kami silbi. Kung mabubuhay pa kami, may silbi pa pala kami. Dito rin namin nakita yung hindi hadlang na maging mahirap ka para makapag-serve ka sa kapwa mo, sa Panginoon. At dito rin namin nakita yung kababaan loob na kailangan talaga natin. Dito rin namin natutuhan yung pagtanggap sa mga pagsubok na dumarating. Paano ba dadali ng mga pagsubok? Ako, nung sinama ako ni Mrs., nasabi ko nga kanina na magulo yung isip ko, wala ako sa direksyon. Pero nung nag-start yung seminar, yung LSS na yun, dahan-dahan pumasok sa isip ko yung siguro kaya kami inabot ng dumating sa buhay namin yung ganitong sitwasyon dahil sa mga pagkukulang, yung mga kasalanan na gawa ko. So hiningi ko kay Lord John na baguhin ang anumang dapat baguhin sa sarili ko, sa isip, tsaka sa aking puso na dating alam kong marumi yun. Yun ang naramdaman ko na walang oras na hindi ako naiyak sa pagkakaupo ko. Nadadama ko yung lungkot na may halong kaligaya. Lungkot na bakit nangyari yun. Kaligaya naman dahil umabot pa kami. Meron pa rin kami pagkakataon para makapagbago, para i-vaksina yung mga dapat na i-vaksina. Ang isip ko talagang parang malaki ang nagawang pagbabago doon sa pagkaka-ate ng mga LSS. Nung umate naman kami ng 3 days fasting, hindi ko maintindihan kung ano yung lumalabas sa mata ko na hindi mapigil. Ako, pag nagsishare ako, hindi ako nakakatatlong salita. Talagang tumipigil na ako dahil hindi ko kayang ituloy dahil sa pag-iyak. Sabi naman nila, okay lang yan dahil para maibsan. Ngayon, nung sa loob ng 3 araw ko doon, napakasarap isipin, puro mga magagandang aral. Ngayon, nung pagkatapos ng 3 araw na yon, wala pang 2 linggo,
may nakita lang na ako naninigarilyo. Naramdaman ko hindi na ako naninigarilyo ng mga panahon na yan. Kaya naalala ko hindi na pala ako naninigarilyo. Kaya natutuwa ako ng mga panahon na yan. Kung naranasan nyo yung walang pagitan ng dating ng problema, yung ganon, talagang sabi ko sa kanya, tayo manap kaya tayo ng bundok kung saan tayo pwedeng sumigaw ng malakas na malakas, sasabihin na natin ng yung Lord, yung ganon, yung malakas talaga. Kasi kung na-experience nyo yung problemang walang pagitan, yung hindi pa halos natatapos ang isa, may susunod na naman yung ganon. Nung 3-day fasting na yon, naano ko talaga, sabi ko, Lord, talagang ang galing mo. Bukod sa pagtawag mo sa amin, bukod sa pagdala mo sa amin sa tamang lugar, dinala mo pa rin kami kung saan ang bundok na pwede kami sumigaw ng Panginoon. Naramdaman ko yung pagkakayakap niya. Sabi niya, anak, nandito lang ako sa likod mo. Hindi ko kayo iniiwan kasi anak ko kayo. Naramdaman ko talaga na mahal na mahal niya kami. Kayo lang ang lumalayo sa akin. Sa Panginoon na yung pangako ko sa Kanya na yun ay matupad ko. Yung pangako ko kay Lord, hindi lang kami ang hahanap sa Kanya. Dahil nakita na namin siya, tatangayin ko lahat ang mga kapatid ko. Maramdaman din nila yung ganda, yung sarap na naramdaman namin dito. Yung Christ on the Block, nakakahikayat kami ng mga tao. Yung mga kapatid ko, natangay na namin sila. Na-encourage namin talaga sila na pumunta rito dahil talagang sinasabi nila na maganda raw ang programa nitong si Obi. Nagagandahan talaga sila at mga kapitbahay namin. Na-encourage din namin na pumunta rito. Yung buong pamilya ko, yung mga anak ko, halos lahat nakarating na rito. Pati yung akala namin, di namin kayang dalhin dahil may kaluritan. Pero salamat sa Diyos na nadala na namin, nakompleto na. Yun, nakala ko, ala na akong hindi na ako po pwedeng pagkatiwalaan ng mga nakakita sa akin ng araw. Sabi nga ng iba, sino ka magtitiwala dyan lasenggoy ka ng araw yan, di ba? Kaya, ngayon, nagpapasalamat ako dahil napasalamat ako sa Panginoon. Yung pag-serve ko ngayon, katulad niyan, dahil sa wala yung gitarista namin, nag-practice akong mag-gitara kahit pa paano para makatulong sa pag-aayos. Pinarama ko ni Sister Jenny ng gitara, kaya pinursigi ko naman kahit na yung panghayo lang. Hindi naman yung marunong yung basta makaraos lang yung gampanin sa maghapon na sa Christ on the Block. Nandun pa rin ang mga pagsubok, pero dahil lang sa pagsiserve namin, meron na kaming kapayapaan, wala na kaming takot, walang may sakit, kapayapaan sa buhay namin kahit na yung sa pagtulog namin sa gabi, pagtapos namin magrosaryo, wala na kaming isipin nun. Natatawa na lang kami kasi nga ngayon namin naranasan yung kumakain nga kami ngayon naka-candlelight pa kami. 3 kandila nakatusok sa lamesa. Kaya kami naka-candlelight, ganun kami ginawa sa social ni Lord. Kasi wala kaming kuryente. Ito lang, wala kaming power. Hindi kami nagwo-worry na walang kuryente. Anak, ito lang ako, hindi ko kayo pababayan. Kasi sa COB, nakita namin talaga mga milagro. Nakikita namin instant talaga. Nagkakaroon kami ng kasiyahan, lalo pag umalis na kami sa bahay na pinaghayuan namin, lalo may sakit. Tapos magpapasalamat sila. Totoo lang, naiiyak ako. Doon ko na yung napakagaling ng Panginoon. Hindi pera lang ang magpapaligaya sa inyo. Paliligayahan din kayo ng inyong mga kapatid. Kaya nga lagi kong sinasabi kahit sa pag-share ko talaga hanggang sa huli ng sandali ng buhay ko. So, hindi na kami maalis dito. Nakakarinig ako ng hindi na raw ako ito. Dahil ako dati, hindi pwede lang magpasang minuto nang nagagalit. Talagang nagagalit ako. Ngayon talagang napapalampas ko at sasabi nga nila, hindi na raw ako ang normal, hindi raw ako to. Bakit daw biglang nagbago ako? Bakit daw nagkaganito ako? Hinahanap daw nila yung dating ako, yung sumisigaw, yung matapang. Hindi na ako ganun. Matapang na lang ako ngayon sa pagsasalita para sa Panginoon. Pero yung tapang na para sa katawan,